Welcome to K-Catalog. Now for the 듣기 listening part, number 1. 휴대전화에 어떤 문제가 생겼을 때 서비스센터에 갑니까? So, anong sabi dyan? When you have a problem with your mobile phone, do you go to a service center? Or pwede ding ano yung mga problems na na-encounter mo sa phone mo para ikaw ay bumisita or magpunta sa isang service center. So, dito, ito yung example. Una, 휴대전화 액정이 깨졌을 때 가요. So, kapag daw yung LCD, okay, ng phone mo ay nabasag. 액정, yung screen, no, LCD screen, 깨졌을 때, when it's broken or kapag siya ay nabasag. So, that time, punta ka ng service center. Another one, 휴대전화에 물이 들어갔을 때 가요. So, nagpupunta ka ng service center kapag yung phone mo ay napasukan ng tubig. Okay? So, napasa or napasukan ng tubig. So, ngayon, dito tayo sa question sa ating listening. So, number 1. 다음한 시에 휴대전화 액정은 왜 깨졌습니까? So, bakit daw nabasag yung LCD screen nung phone ni Rahman? And then, number 2, true or false? Sa number 1, 일주일 전에 액정이 깨졌다. So, parang a week ago daw, no? Or a week before, doon nabasag yung kanyang screen. Number 2, 액정이 많이 깨져서 비용이 많이 든다. So, sabi, sobrang laki nung damage. Kumbaga, yung screen totally malaki yung nabasag na part. Kaya, medyo malaki yung babayaran. So, pakinggan natin maigi usapan later. 소리 후에 영수증을 보험사로 보내야 한다. Sabi, after daw nung repair, yun daw pong 영수증, again, 영수증 is yung receipt. Resibo, no? Yan. Kailangan daw ipadala sa 보험사. 보험사 is yung insurance company, no? Okay. Pakinggan natin, no, kung may mga ganitong pag-uusapan. 47번 고객님, 어서 오세요. 어떤 문제 때문에 방문하셨어요? 휴대전화 액정이 깨졌어요. 네, 제가 잠시 점검해 보겠습니다. 언제 어떻게 하시다가 깨진 건가요? 가방 안에 있었는데 가방을 떨어뜨려서 그렇게 됐어요. 일주일 전에요. 알겠습니다. 가방 안에 있어서 그런지 많이 깨지지 않았네요. 액정만 바꾸면 문제 없을 것 같습니다. 구입할 때 보험에 가입했는데 비용이 얼마나 드나요? 수리가 끝난 후에 영수증을 보험사로 보내시면 고객 부담금을 제외하고 돌려받으실 수 있습니다. 자세한 안내는 통신사 고객센터로 문의해 보십시오. So, hindi ko na na-note lahat, pero based dun sa natatandaan kong napakinggan natin is, ang reason bakit nabasag yung phone ni Rahman is dahil nalaglag niya yung bag niya. And sa loob ng bag niya, nandun yung phone. So, pwede nating sabihin dito na 휴대전화가, yan. So, yung phone, 휴대전화가, dagdag natin yung tapos 가방 안에, 가방 안에, sa loob ng bag, 있었는데, tapos nahulog niya yung bag niya, no, na-drop niya. 가방을 떨어뜨려서 깨졌습니다. 깨졌습니다. Okay, since naka-sumnika yung question natin. So, 습니다. Tapos dito sa true or false, 일주일 전에 액정이 깨졌다. So, dito, no, nilagyan ko ng check nung narinig ko yung part na to. Kaya dito, circle yung sagot natin. And then, number 2, 액정이 많이 깨져서 비용이 많이 든다. So, ito, nag-note ako, no, 많이 깨지지 않다. So, ibig sabihin, hindi siya ganon kalaki yung basag niya, no? Hindi ganon kalaki. So, malamang, hindi ganon kalaki yung basag, hindi din ganon kalaki yung babayaran. So, this one, we can put X dito sa sagot natin. And then, number 3, yan, binulugan ko yung part na to nung narinig ko siya dun sa usapan. So, circle yung sagot natin dito. So, ngayon, basahin natin yung script, no, para ma-confirm natin if tama ba yung mga pinagsasagot natin dito. Okay?
Ito yung script dun sa pinakinggan natin, Kojangwa Suri. So, si Jigwon, sabi niya, 47번 고객님. So, tinawag niya yung number, no? 어서 오세요. Tapos nag-greet na siya. 어떤 문제 때문에 방문하셨어요? So, yung question niya is, ano yung reason bakit nagpunta dun sa service center? So, sagot si Rahman, 휴대전화 액정이 깨졌어요. So, sinabi niya na, no, na nabasag nga yung screen ng phone niya. Sagot yung Jigwon, 네, 제가 잠시 점검해 보겠습니다. Sabi niya, sige po. Saglit lang po at i-check ko lang siya. 언제 어떻게 하시다가 깨진 건가요? So, yung question niya is, kailan at paano nangyari? Bakit nabasag yung screen? So, ito na yung sagot ni Rahman. 가방 안에 있었는데 가방을 떨어뜨려서 그렇게 됐어요. So, ito, no, yung sagot natin sa number 1. Nasa loob siya ng bag, tapos, hindi pala yan. Ito, nasa loob siya ng bag, tapos yung bag ay nahulog niya. Kaya, ganun daw yung nangyari, no, na nabasag yung screen. 일주일 전에요. Tapos dito, in-inform niya, no, a week ago. Yan. 일주일 전에. And then, sagot ulit si Jigwon, 알겠습니다. 가방 안에 있어서 그런지 많이 깨지지 않았네요. So, dito na-apply yung 어서 그런지. So, again, no, yung 어서 해서 그런지 na grammar, you're guessing yung possible reason bakit ganun yung nangyari. Ano ba yung sabi ni Jigwon? 알겠습니다. Okay, gets niya na daw yung nangyari. Tapos, ito yung hula niya. Baka siguro nasa loob ng bag kaya hindi siya masyadong nabasag. So, kung yung phone mismo yung nahulog niya, malamang mas malaki yung damage, no? Yan. Tapos, 액정만 바꾸면 문제 없을 것 같습니다. Sabi nung employee, papalitan lang daw yung screen. And then, wala naman daw other problems na nakita after niyang i-check, no? Tapos, sagot si Rahman, 구입할 때 보험에 가입했는데 비용이 얼마나 드나요? So, tinatanong niya, no? Nung binili daw niya yung phone, yan, nag-ano din daw siya ng insurance, nag-avail din daw siya nung insurance. Tapos, 비용이 얼마나 드나요? Tinatanong niya, no? Magkano kaya yung mga babayaran? Sagot ngayon si Jigwon, 수리가 끝난 후에 영수증을 보험사로 보내시면. So, ito na, no? Padala daw yung resibo dun sa insurance company. tapos, 고객 부담금을 제외하고 돌려받으실 수 있습니다. So, ibig sabihin nitong 돌려받으실 수 있습니다, ibabalik daw, no? So, para magkakaroon ng refund dun sa kanyang pinagpagawa, yung binayad niya sa pagpagawa. So, kailangan niya munang ipadala yung resibo. So, parang originally ang mangyayari, si Rahman talaga yung magbabayad, tapos yung resibo, kukunin niya, ipapadala niya dun sa insurance company para saka palang ibabalik sa kanya yung mga nagastos niya. Okay? Tapos sabi dito, 자세한 안내는 통신사 고객 센터로 문의해 보십시오. So sabi niya kung gusto daw malaman pa yung mga detailed information, no? So tawagan daw niya or kontakin niya yung kanyang telecommunications company. So 고객 센터로 yung 통신사, yan yung telecom company na meron siya. Kung saan siya subscribe, kung sa SK ba yan, or sa KT, yan, parang yung Globe and Smart sa atin, yan. So, na-confirm na natin na tama yung mga sagot natin dito sa questions for listening. So, dito tayo sa 단어장, 보험에 가입하다, ibig sabihin apply for insurance. 고객 부담금, so yung mga deductibles ng client or customer. So, yung mga shouldered expenses ni customer. Tapos, 제외하다, exclusion. Okay, so excluded, hindi kasama, no? And then, 환급받다. 환급받다 means to get a refund. Okay, so get a refund. 갈등, conflict. 일시적, so ibig sabihin nito is temporary. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.